Maghahating gabi na sa mga oras na iyon at hindi pa rin mahanap ni Kaloy ang kanina pa niya hinihintay na antok. Nabilang na yata niya ang lahat ng tupa sa kisame. Nakailang gulong sa higaan ang kanyang nagawa. Pero wala pa rin. Naiinis na nga siya na parang gusto na niyang awayin o makipagtalo sa kanyang sarili. Tinakpan niya ng una ng kanyang muka, tumagilid, dumapa at tumihaya, pero wala pa rin talaga. Umupo na lang muna siya para guluhin ang kanyang buhok at kusutin ang kanyang mukha dahil sa tingin niya ay natrapik na talaga sa EDSA ang antok na hinihintay niya. Tumayo siya para sumilip sa lulumaing bintana kung saan ay hindi niya masara ang isang bahagi nito dahil nabaklas na yata ang pundasyong pinagpapakuan. Sinilip na lamang niya ang parolang kapitbahay. Napundi na ang ilang ilaw. Pambihirang buhay naman to. Pagod ka na nga sa trabaho, tapos hirap ka pang makatulog. Asa ng hustisya doon? Fairy godmother ng antok. Ito ang pabiro niyang wika sa kanyang sarili. Matapos niyang lumanghap ng hangin sa bintana at aliwin ang sarili sa mga pailaw, eto na naman at muli na naman siyang nakadaman ng lungkot. Ilang Pasko na ang dumaan sa buhay nitong si Kaloy at malapit na ring mawala sa kalendaryo ang kanyang edad. Pero pakiramdam niya ay wala pa rin siyang nararating sa buhay. Tubong Maynila siya at nakatira sa isang squatters area. Ilang kapatid niya ang umaasa pa rin sa kanya kahit pa may mga asawa na ang mga ito. Wala na siyang tatay, pero matanda na ang kanyang nanay na nagtitinda ng basahan sa mga driver ng jeep. Gusto niya na nga sanang patigilin ito sa ganong hanap buhay, pero wala naman siyang kakayahan. Kargador sa pier at padjak driver ang mga unang naging trabaho niya. Kaya naman masaya na siya na nakapasok sa isang agency na nangangailangan ng mga janitor. Dinaya pa nga niya ang kanyang biodata dahil high school graduate talaga ang kailangan dito. Second year high school lang naman siya. At mabuti na lamang ay nakapasa siya sa exam. 10 taon nang nagkukuskus ng inidoro at kubeta itong si Kaloy. Pero hindi pa rin nawawala sa kanya ang pag-asa na makakaalis siya sa ganitong hanap buhay. Alam niya namang marangal ito, pero gusto niya namang umangat kahit papaano. Uli siyang humiga para silipin ang kanyang cellphone at parang magpaantok. At nabasa niya ang chat ng kaisa-isang babaeng kapatid niya. At ito na lang din ang nag-aaral sa kanila. Naka-stay in ito sa Laguna at doon nag-aaral dahil sa scholarship. Nakarang araw pa pala ang chat nito at hindi niya na nga nasisin dahil tiyak nasasakit lang ang ulo niya. Wala na raw itong allowance at nangungutang na sa mga classmate. Pero 1 linggo pa bago siya sumahod at hindi niya alam kung saang kamay niya ng Diyos hahanapin ang hinihingi nito sa kanya. Kaya nga hindi na lang niya ito nire-replyan. Muli niyang isinara ang messenger at nag-scroll na lang siya sa kanyang newsfeed. Makailang swipe hanggang sa mapanood niya ang isang clip patungkol sa isang lumang pelikula noong 90s na Shake, Rattle and Roll. Yung episode na patungkol sa mga aswang sa isang baryo. Bigla niya tuloy naalala na sobrang takot siya sa pelikulang ito nung bata siya. Pero ngayon parang wala na lang ito sa kanya. Nasa modernong panahon na tayo. At hindi totoo ang mga aswang-aswang na yan, sabi pa niya sa kanyang sarili. Binasa na lamang niya ang mga nasa comment section ng video ngayon kung saan ay aliw na aliw siya dito. Hanggang sa mabasa niya ang isang comment na nagsasabing, "Gusto mo bang magkapera?" At nasa ilalim nito ang isang link. Gaya ng mga smile react sa comment na ito, alam ni Kaloy na isa lamang itong scam. Kaya naman muli siyang nag-scroll
para basahin pa ang iba pang comment. Pero hindi niya alam sa kanyang sarili. Bumalik siya sa bandang taas para tuluyang buksan ng link nang sa tingin niya nga ay isang scammer. Desperado itong si Kaloy sa mga pagkakataong iyon. Kaya naman kahit pagbebenta yata ng kaluluwa sa Diablo ay papatusin niya na, magkapera lang. Nang buksan niya ang link, nakita niyang isa pala itong reality challenge. Sa loob lang ng 3 araw ay yayaman ka na. Ayun pa ang nakasulat. Lalo tuloy siyang na-curious dito. Sa kanyang pagbabasa ay nalaman niya na isa pala itong contest kung saan ay kinakailangan mong manatili sa isang isla na sinasabing pinamumugaran daw ng mga aswang. Ha? May aswang pa ba? Muli na naman niyang sabi sa kanyang sarili. At dahil sa laki ng premyong 1 milyon ay ikinagulat niya ito. Kung ganun nga naman kalaki ay hindi niya uurungan ng challenge kahit pa sinong aswang ang sasalubong sa kanya. Sa mga pagkakataong iyon ay walang kahit anong pag-aalinlangan at takot itong si Kaloy at nag-fill up sa isang form at agad niya itong isinabmit. Muli siyang humiga para mag-isip. Medyo natatawa pa nga siya sa kanyang sinalihan pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan niya. Hanggang sa nakaramdam na nga siya ng antok at muling bumalik sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, nakapikit pa ang kanyang mga mata pero kinakapanan niya sa kanyang tagiliran ang kanyang cellphone para i-check nga kung naaprubahan ba ang kanyang registration at ikinatuwa niya dahil natanggap siya sa challenge na iyon at agad niya ring nalaman ang lahat ng impormasyon patungkol dito. Sa susunod na araw na ito gaganapin. Kaya naman pagpasok ni Kaloy sa kanyang trabaho ay agad siyang nagpasyang mag-file na ng leave ng 5 araw. Dito ay buo na ang kanyang kalooban. Nagagawin niyang bagay na ito hindi lamang para sa kanyang sarili kung hindi para sa kanyang pamilya. Dahil alam niyang sa kanya lang din umaasa ang mga ito at kahit pa naiinis na siya ay gagawin pa rin niya ang lahat para makaahon sila sa kahirapan. Agad na sumapit ang araw na hinihintay ni Kaloy. Pero hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya alam kung totoo ba ang lahat o baka niloloko niya lang ang kanyang sarili na naniniwala siya dito. Pero hindi siya makapaniwala na napakarami palang katulad niya ang nagtungo rin sa meeting place at gusto ring sumali sa nasabing challenge. At nagtaka pa siya na wala yatang age limit ang kompetisyong iyon dahil merong batang bata at meron ding matanda na sa tingin niya ay mga nasa 80 na at kulang na lang ay tungkod. Ano kayang gagawin ni Lolo sa isla? Makikipag-inuman ng tuba sa mga aswang? Natatawang wika niya sa kanyang sarili. Parami pa ng parami ang dumarating hanggang sa agawin ng pansin niya ng isang babae na nasa isang gilid. Malungkot lamang ito at parang walang bitamina. Yung tipong parang galing sa trangkaso. Pero maganda ang mukha nito at maamo. Maya-maya pa ay dumating na ang isang matandang babae at nagsalita na ito. 1 oras mula ngayon ay aalis na ang barko at ang lahat ng wala sa lugar na ito ay may iwan na. Bawal lang kahit anong patalim, baril o kahit anong pwedeng gawing pang depensa. Tanging mga sarili nyo lamang at ang palitan nyo sa 3 araw ang kinakailangan nyong bitbitin. At once na nasa isla na kayo ay hindi na kayo makakaalis pa. Remote area ang lugar na iyon. Walang nakakaalam na kahit sino. Walang dumaraan doon na sakyang pandagat. Kaya naman pag-isipan nyo munang maigi kung tutuloy kayo. Wika ng babae na tila may dalang pananakot at nilisan na ang lugar. Hapon na nang tuluyang umalis ang barko sa pier kung nasaan sila. Kasama nitong si Kaloy sa higaan ang isang Becky na panay ang pakyut sa kanya. Bagaman kasi
Kahit walang masyadong maintenance ay maitsura din siya at may katawan naman. Dinadaan na lamang niya sa tawa ang bawat pagkindad sa kanya nito. Marami ang hindi tumuloy at agad natakot sa sinabi ng matandang babae. Kaya naman halos 50 lamang sila. Inilapat muna niya ang kanyang katawan sa bandang taas ng double deck kung saan siya nakapwesto. At iniisip niya kung ano bang daratnan nila sa nasabing isla. Makakakita na ba talaga siya ng totoong aswang? At kung totoo nga ito, ano kayang mangyayari sa kanya? Yung tila ba napapanood niya sa pelikula na kumakain talaga ng tao? At kung totoo man yun, ay para pala kaming ginawang pain. Wika na naman niya sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan na napapapikit na pala siya. At nagulat na lamang siya nang gisingin siya ng beking si Regine. Dahil nakapwesto naman ito sa kanyang ilalim. Pogi, gising ka na. Nandito na tayo. Wika nitong si Regine. Hindi napansin ni Kaloy na nakatulog na pala siya dahil na rin sa pagod. Pagdilat niya ay napansin niyang tulog pa rin naman ang lahat at tahimik na tahimik pa rin sa barko. Ginood time lang pala siya nitong si Regine. At napansin niya ngang tawa ito ng tawa. Napakunot tuloy siya ng noo at napakamot na lang ng ulo. Maghahating gabi na sa mga sandaling iyon at hindi na siya muling nakatulog pa. Nang muli niyang mapansin ang babaeng nakita niya kanina. Nakaupo lang ito sa kanyang higaan at nakasandal. Malungkot pa rin ito sa mga sandaling iyon at parang ayaw makipag-usap kahit kanino. Muli na lang siyang humiga at muli pang nakatulog. At sa muling paggising sa kanya nitong si Regine ay totoong nasa isla na sila. Nang makababa na ang lahat ay muli silang tinipon para muling ipaalala sa kanila ang lahat na kung sino man nga ang makakatagal ng 3 araw sa isla ay makakatanggap nga ng tumataginting na 1,000,000 piso. Maya-maya lang ay umalis na rin ang barko at iniwan na silang lahat. Pupungas-pungas pa itong si Kaloy habang naglalakad. Nasa bandang likuran siya at sumusunod lamang sa kanyang mga kasama na agad naghiwa-hiwalay. Nagkanya-kanyang grupo kagad ang mga ito at hindi niya alam kung kanino ba siya sasama. Uy, sumama ka sa akin. Hatak sa kanya nitong si Regine. Kung sana isinama nga siya nito sa grupong kinabibilangan. Sa totoo lamang ay simula't simula pa lang ay naisip nitong si Kaloy na magsulo. Dahil sa tingin niya mahirap yung may kasama. Hindi niya magagawa ang discarding gusto niya. Dahil desidido nga siya na makuha ang premyo. Tuluyan ng lumiwanag at mangha-mangha ang lahat dahil napansin nila na sobrang ganda pala ng lugar. At wala naman silang nararamdaman kahit konting panganib. Walang kahit anong ibinigay sa kanila ang organizer. Kailangan nilang kunin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa isla lamang sa loob ng 3 araw. Agad nangawil ng isda ang ilang mga kalalakihan sa kada grupo. At ang ilan naman ay naghanap ng lugar kung saan pwede gumawa ng pwedeng matulugan. Napasama itong si Kaloy sa maraming mga bida-bida o yung mga nagmamarunong. Napansin niya kasing tila mga professional yata ang mga ito at maipagmamalaki. Kaya naman hinahayaan niya na lang ang mga ito na magtalo-talo at magdesisyon. Tumulong na lamang siya sa pagbuo ng kanilang matutulugan. Hanggang sa muli na naman niyang matanaw sa di kalayuan, yung babaeng sa tingin niya ay may pinagdaraanan yata. May bitbit itong mga maliliit na kahoy na sa tingin niya ay gagawing panggatong. Agad niya naman itong sinalubong dahil dadaan ito sa kinalalagyan niya. Hi, ako nga pala si Kaloy. Abot niya ng kanyang kamay kung saan ay pinagpagan niya pa ito dahil medyo madumi. Kinamayan naman siya ng babae pero hindi ito nagpakilala sa kanya. Bagkus ay patuloy lamang itong naglakad. Matapos mananghalian ng lahat ay kanya-kanyang ganap muna ang bawat isa. Merong mga naligo sa dagat at meron naman mga ilang nag-iikot-ikot lang. Pero itong si Kaloy ay natulog lamang
Magdidilim na nang gumising siya nang lalagkit na ang kanyang pakiramdam sa mga sandaling iyon. Pero sa kanilang kinalalagyan ay tanging dagat lamang ang pwede mong pagliguan. Wala pang nagtatangka na kahit isa sa kanila na lumayo o pasukin ang kasukalan ng gubat. Dahil nga hindi nawawala sa kanilang isip kung anong isla ba ang kanilang pinaglalagyan. Kung totoo kasing meron ngang nananahang mga aswang sa lugar na iyon, ay maaari silang malagay sa panganib. Matapos maligo sa dagat nitong si Kaloy, ay nakipagkwentuhan na lamang siya sa kanyang mga kagrupo. Sila ay nasa 11. Kanya-kanyang usapan na animoy hindi nila alintana kung anong contest ba ang sinalihan nila. "Uy, dito ka sa tabi ko." Yaya sa kanya ng baking si Regine. Ibinagi ng bawat isa ang kani-kaniyang dahilan kung bakit sila sumali sa kakaiba at napaka-weirdong contest na iyon. Ang iba ay baon sa utang, ang iba naman ay may mga sakit, ang mahal sa buhay, at kung ano-ano pang mga dahilan. Nagbabakasakali ang lahat na magagawa nilang makatagal sa isla ng 3 araw hanggang sa lumatag na ang kadiliman. Ang unang gabi nila, nagsindi sila ng kani-kaniyang bonfire sa kada grupo para hindi sila lapitan ng mga mababangis na hayop at syempre ng aswang. Ang hindi alam ng lahat, sa mga sandaling iyon ay may mga mata nang nakatingin sa kanila at nagmamatsyag at takam na takam sa kanilang sariwang dugo. Mabilis na lumipas ang oras at agad naghating gabi. Ang ilan ay nakatulog na at ang ilan naman ay nagkukwentuhan pa. Isang lalaki ang napabangon sa pagkakahiga dahil sumama ang tiyan nito at agad siyang naghanap ng tagong lugar para ilabas ang sama ng loob. Nasa ganong pagkakataon siya nang makaramdam siya ng kung anong gumagalaw sa di kalayuan. At bagaman nakaramdam siya ng kaba, binaliwala lang niya ito. Mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa. Nang muling may gumalaw na naman at ito'y papalapit na sa kanya, naisip niyang dumampot ng piraso ng kahoy bilang pangdepensa kung sakaling isa nga itong nilalang o isang mabangis na hayop nga. Lilisanin na sana niya ang lugar nang bumilis din ang pagkilos ng kung anong nagmamasid sa kanya. Kaya naman napakaripas siya ng takbo dahil sa takot. Nagsisigaw siyang bumalik sa kanyang mga kagrupo. Dito ay nagising ang lahat dahil sa kanyang ingay. Agad lumapit sa kanya ang karamihan, pati ang ibang grupo. "Anong nangyari?" tanong ng isang lalaki na si Crisanto. Isa itong awol na pulis, kaya naman nagboluntaryo itong mamuno sa kanilang grupo. "Anong nakita mo?" muling tanong nito. "May humabol sa akin dun." Nangangatal na wika ng lalaking mga nasa 20 na ang edad. "Kaya nga, nakita mo ba?" "Hindi ko nakita, napatakbo kaagad ako eh." Sa winigang ngayon ng lalaki ay medyo kumalma ang lahat dahil inisip na lang nilang nagbibiro lang ito o baka isang hayop lamang ang humabol sa kanya. Kaya naman ang mga nagising ay muling bumalik sa kanilang pagkakatulog. Bagaman muling kumalma ang sitwasyon, hindi naman mapakali itong si Crisanto dahil sa tingin niya ay hindi pang karaniwan ang nangyaring iyon. Ganon din itong si Kaloy. Nararamdaman niya ring may kakaiba sa isla. At dahil nga nakatulog siya kanina ay hindi na naman siya dinadalaw ng antok. At sa tingin niya nga ay baka ma-insomnia na siya. At dumagdag pa ang kanyang alalahanin na baka kung ipipikit niya ang kanyang mga mata ay magulat na lamang siya sa kanyang pagdilat na may kung anong nilalang sa kanyang harapan. Magmamadaling araw na nang makatulog itong si Kaloy. Kaya naman mataas na ang araw nang magising siya. Nakaramdam na rin siya ng gutom sa mga pagkakataong iyon. At nang bumangon siya, tanging mga tinik ng maliliit na isda lamang ang natanaw niya na tira ng kanyang mga kasama. Hirap silang humuli ng mga malalaking isda
dahil hindi naman sila sanay sa ganong sitwasyon. Wala naman kasi silang ideya na kahit kapiranggot ng pagkain ay hindi sila bibigyan sa loob ng 3 araw. Kasama rin sa rules ang hindi nila paggawa ng kahit maliit na balsa dahil maaari nga itong gamitin sa pagtakas o sa pag-alis. Pero wala silang mahuling isda sa pangpang. Kaya naman nakapagdesisyon na ang karamihan na pasukin na lang ang kasukalan ng gubat para dito nga humanap ng makakain. Pero may pagdadalawang isip sa kanilang desisyon dahil baka naroon nga ang mga aswang. Pero mahirap kalaban ang gutom. Isa pa, iniisip nila na kung marami sila ay baka hindi naman sila lapitan ng kahit anong nilalang na meron sa lugar na iyon. Napansin nilang kakaiba o hindi tipikal ang gubat. Halos hindi makapasok ang sinag ng araw sa kapal ng mga dahon ng puno. Kaya naman may mga bahagi na may kalamigan. Nakakita sila ng mga punong may mga bunga pero may kataasan ng mga ito. Naisip nilang batuhin na lang dahil wala naman silang mahabang panungkit. Hanggang sa isang kumpol ang lumaglag. Mabilis silang nagtakbuhan para kunin ito dahil na rin pare-pareho ng kumakalam ang kanilang mga tiyan. Malayo sila kaloy sa pinaghulugan ng prutas na iyon at tinanaw na lang nila ang ibang grupong nag-agawan sa bunga. Nagulat na lang sila nang magsigawan ang mga ito at sabay tapon ng hawak na prutas dahil punong-puno ng alupihan ang laman nito. Nagkatinginan ang lahat dahil sa tingin nga nila ay hindi pang karaniwan iyon. Kung uod ay maaari pa, pero kung alupihan, hindi naman pumapasok ang alupihan sa loob ng prutas. Napalapit na lang itong sinakaloy sa mga kasamahan nilang gulat na gulat pa rin sa mga sandaling iyon. At napatingin din sila sa prutas. Naglalabasan pa rin dito ang napakaraming mga alupihan. Napatingin tuloy sa paligid itong si Kaloy. Nakakaramdam siya ng kaba. Anong lugar ba to? Bakit ganon? Nagpatuloy sa paglalakad ang lahat. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung saan dito sila binalot ng hilakbot. Dahil nakita nila rito ang mga kalansay ng mga tao na nakatuhog sa nakatayong sibat na yari sa kawayan. Nang hilakbot ang lahat. Dahil bukod sa mga kalansay na iyon ay napansin din nila ang ilan pang mga gamit na nagkalat, mga damit, sapatos at iba pa. Hindi nila alam o wala silang idea kung mga residente ba ng isla ang mga ito o kung saan nagmula o baka mga katulad din nilang mga kalahok sa nasabing contest. Bumilis ang tibok ng puso nilang lahat. Nakakaramdam na sila ng takot. Maya-maya lang ay nakarinig pa sila ng pagkilos sa kanilang paligid at kung anong tunog ng isang tila mabangis na hayop. Wala silang kahit anong depensa kung sakaling aatake na ito. Saan nanggagaling yun? Wika nitong si Regine. Hawak naman itong si Crisanto ang isang malaking sanga ng kahoy. Ang iba naman ay nagtabi-tabi dahil sa takot na baka biglang may umatake sa kanila. Hanggang sa isang itim na nilalang ang napansin nilang palayo sa kanilang kilalalagyan. Mabilis ang pagkilos nito, kaya naman hindi nila masyadong nakita ang itsura. Lalong nakaramdam ng takot ang lahat. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito, wika ng isa sa kanila. Hindi ganun kadali ang lahat. Gaya nga ng sabi ng organizer, hindi tayo basta-basta makakaalis sa islang ito. Una, hindi nga natin alam kung saan parte tayo ng Pilipinas naroon. O kung lalangoy ka man o gagawa ka ng bangka, siguradong hindi ligtas iyon. Dahil sa tingin ko ay nakasetup na ang lahat para bunuin natin ng 3 araw sa lugar na ito. Wika nitong si Crisanto. At saka diba kung ginusto natin ay dapat panindigan natin. Wika naman ng isang babae na si Alicia. Isa itong call center agent
na sumali lang sa contest na iyon para pagtaguan ang kanyang sadistang boyfriend. Sa mga sandaling iyon ay hindi napansin nitong si Kaloy na nakatabi pala niya yung babaeng laging malungkot at malungkot pa rin ito na tila hindi naman apektado ng mga pangyayari. "Hi miss," muling bati ni Kaloy dito. "Hi," tugon nito sa kanya na ikinatuwa naman niya dahil nagsasalita pala ito. "Ano palang pangalan mo?" Pagbabakasakali niya. Ako nga pala si Jane." Jane, bakit parang malalim yata palagi ang iniisip mo? Parang lagi ka kasing malungkot eh." Patuloy na usisa nitong si Kaloy. Hindi naman agad nakatugon itong si Jane. Huminga pa ng malalim bago tuluyang nagsalita. "Naisip ko lang ang mami ko. Kung ano na bang lagay niya. Nasa ospital kasi siya ngayon. Critical na ang kanyang lagay dahil sa kanyang sakit. At sumali nga ako dito for her treatment. Nagbabakasakali lang. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniniwala ng una dito. Until nasa barko na nga tayong lahat. I don't believe in paranormal. At wala rin naman akong assurance kung legit ba talaga ang contest na ito. Pero if totoong may aswang nga talaga, siguro pakikiusapan ko na lang sila na ibalato na lang nila sa akin ng 1 million. Dahil kailangan na kailangan ko talaga yon for my mom. Gusto ko pa siyang mabuhay. Siya na lang ang kasama ko." Naluluhang wika nitong si Jane. Doon ay nakaramdam ng simpatsya itong si Kaloy na kung mabigat ng pinagdadaanan niya ay meron pa rin palang mas down ang sitwasyon kaya sa kanya. Sana nga makatagal tayo rito. Tugon na lang nitong si Kaloy kay Jane at napangiti naman ito sa kanya. Muling naglakad ang lahat at sa mga sandaling iyon ay alam na nila na may kung anong nilalang nga ang nasa lugar. Kaya naman dapat silang magdoble ng pag-iingat. Hapon na pero wala pa rin silang nakikitang pwedeng makain na lalong nagpalala sa kanilang sitwasyon. Naisip ng iba na bumalik na sa dalampasigan para muling subukang mangawil na lamang ng isda. Ang iba naman ay humiwalay na ng daan. 2 grupo na lamang silang magkasama sa pagtahak ng iisang daan para nga manggalugad pa sa gubat. At ikinatuwa na tong si Kaloy. Nakasama sa grupong kasama nila itong si Jane, kung saan ay panayang sulyap niya dito at natitsyempohan niya ring napapatingin ito sa kanya at napapangiti pa. Hindi niya alam kung matatawa siya. Hindi niya alam kung matatawa siya sa kanyang sarili dahil tila ay sumisibol yatang pag-ibig sa gitna ng panganib. Nakakaramdam na ng panghihina ang ilan dahil nga sa halos maghapon na silang walang kain. Kaya naman naisip na lang bumalik na lang din sa pinanggalingan. At dahil nga sa nagdidilim na ay tiyak na malalagay na sila sa panganib. Pero hindi naging ganong kadali ang lahat dahil naliligaw na sila. At dito ay lalong tumaas ang nararamdaman nilang takot. "Asa na ba tayo?" tanong nitong si Regine. Pare-pareho nilang hindi alam at kabisado ang lugar. Lumalalim na ang gabi. Pero naroon pa rin sila sa gitna ng kagubatan. Hanggang sa muli nilang marinig ang tila nilalang na papalapit sa kanilang kinalalagyan. At laking gulat nila nang tumambad ito sa kanilang harapan. Nagtatagla ito ng mahabang pangil at makapal na balahibo. Dahil doon ay kanya-kanyang takbo ang lahat. "Aswang!" sigaw nitong si Regine. Nagkahiwa-hiwalay na sila dahil sa pagnanasang mailigtas ang mga sarili. Hindi na alam ni Kaloy kung nasaan na rin siya. Dahil nga sa kanyang takot ay napatakbo na rin siya. At dinala siya ng paa sa kung saan na tila lalo pa yata siyang napadpad sa kaloob-looban ng gubat. Patuloy siyang naglakad nang makita niya ang isang tila koprahan. Ipinagtaka niya iyon dahil kung merong koprahan ay malamang ay merong ding naninirahan sa lugar na iyon. Nakita pa niyang isang maliit na palakol na agad niyang kinuha
dahil sa tingin niya ay magagamit niya ito. Naglakad-lakad pa siya sa pagbabaka sakaling baka may makita siyang tao na pwedeng hingian niya ng tulong. Hanggang sa kanyang matanaw ang isang kubo sa di kalayuan. Sabi na nga ba, may naninirahan sa lugar na ito. Pero agad siyang nagdalawang isip dahil baka bahay ito ng isang aswang at siguradong mapapahamak siya. Hindi niya tuloy alam kung tutuloy ba siya o magtutungo na lamang sa ibang lugar. Pero kinakailangan niyang magbaka sakali, kaya naman lumapit siya sa kubo. Pero walang kahit anong bakas ng tao sa loob nito. Tao po, marahan niyang wika. At dahil walang tugon, ay naisip niyang tuluyan ng pumasok. At gaya ng nasa isip niya, wala ngang tao dito. Nangalkal siya na baka may makuha siyang kahit anong makakain. Pero nabigo lang siya. Hanggang sa marinig niya na tila may tao sa labas ng kubo. Naroon na rin pala ang ilan sa mga kasama niya. Si Regine at 2 babae. At ang isa rito ay si Jane. At nang buksan niya ang pintuan ay nagulat pa ang mga ito sa kanya. Dahil hindi inaasahan ng mga ito na naroon pala siya. Nasaan na mga kasama? Tanong niya. Pero napansin niyang malungkot ang 3. Wala na ang iba. Pinatay na sila ng mga aswang. Nakita namin. Wika nitong si Regine. Doon ay laking gulat nitong si Kaloy. At alam niyang anumang oras ay pwedeng sila naman ang sumunod sa mga ito. Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito. Muling wika nitong si Regine. Maya-maya lang ay narinig nilang may papalapit sa kanilang kinalalagyan. Natataranta ang lahat at pumasok sa kubo, kung saan tingin nila ay mas magiging ligtas sila doon. Tanging ang maliit na palakol lamang ang magiging depensa nila kung sakaling mga aswang nga ang papalapit. Patawarin niyo na po ako, Lord, sa mga nagawa kong pagkakamali. Nagsisisi na po ako. Sana po tanggapin niyo po ako dyan sa langit. Nananalangin wika nitong si Regine dahil sa tingin niya ay iyon na ang kanilang katapusan. Balot na ng hilakbot itong si Jane at ang isa pang babaeng kasama nila. At nakaumang na ang kanyang hawak na palakol nang biglang tumahimik. At inisip nila na baka hindi tumuloy ang aswang na papunta sa kanila. Pero hindi sila kampante at nakakaramdam pa rin ng takot. Nang isang malakas na puwersa ang sumira ng pintuan, tumambad nga sa kanila ang isang mabangis na aswang. Agad winasiwas ni Kaloy ang hawak niyang palakol para hindi ito makalapit. Pero nagawa pa rin itong umatake at nahawakan ito si Regine. Hinatak at sinakmal. Isang aswang pa ang papalapit sa kanila at inatake naman ang isang babaeng kasama nila. Walang nagawa itong si Kaloy kundi hambalusin ng palakol ang mga aswang at nang tamaan nga ito, dito nilang magawang makaalpas at lumabas ng kubo. At agad niyang hinatak si Jane at paglabas nila ay napansin niyang may paparating pang mga aswang. Kaya naman mabilis nilang nilisan ang kinalalagyan. Hindi na nila alam kung saang lugar sila napadpad hanggang sa muli silang makabalik sa dalampasigan at nakita nila rito ang ilan na lang nilang mga kasama. Wala na silang 20 sa mga pagkakataong iyon. At sa tingin nila ay naging biktima na ng mga aswang ang iba. Lalo silang nakaramdam ng takot at lungkot. Pero wala silang magagawa hanggang sa tuluyan ng nagliwanag. Hapong-hapo silang lahat at bukod sa aswang ay kalaban na rin nila ang pagod, gutom at puyat. Makalipas ang maiksing pagtulog ay muling sinubukan nitong si Kaloy ang manghuli ng isda. Pero kahit kawil ay wala siyang magamit. Napapailing na lang siya, lalo na't nang mapansin niyang parang susuko na rin ng iba pa niyang mga kasama sa itsura ng mga ito. Pare-pareho pa rin silang umaasa sa kanilang tagumpay.
Pero sa kabila nun ay umaasa pa rin sila sa kanilang tagumpay sa paligsahan. Sa maghapong iyon ay nagtiyaga sila sa ilang maliliit na hipong nahuli sa pampang at buko bilang inumin. Ang mahalaga na lang sa kanila ay malamnan ang kumakalam na tiyan. Malapit na namang sumapit ang dilim at alam nilang maaari na naman silang malagay sa panganib. Magkakasama na lang sila sa isang lugar at wala nang grupo-grupo pa. Nang sa ganon ay mas magawa na lang maipagtanggol at matulungan ng bawat isa. Mabilis na lumalim ang gabi. At dahil sa hindi makatulog itong si Kaloy ay nagbantay na lang muna siya kasama pa ang ilan, habang ang iba naman ay kumukuha ng tulog para maging kapalitan nila pagdating ng madaling araw. Nakaupo lamang siya at nakatanaw sa dagat nang tabihan siya nitong si Jane. "Oh, bakit hindi ka pa natutulog?" tanong nitong si Kaloy. "Hindi pa rin ako inaantok at hindi na siguro ako aantokin sa islang ito. Pero kailangan mo ng lakas kahit konti. Sige na, matulog ka, babantayan na lang kita." Uwi ka nitong si Kaloy. "Okay lang ako. Kaya ko naman siguro manatiling gising hanggang matapos ang challenge na ito." Nararamdaman nitong si Kaloy na desidido itong si Jane na manalo dahil nakakatiyak siya na mahal nito ang kanyang mami. Mabilis pang lumipas ang oras nang makarinig sila ng malalakas na sigaw. Naroon na pala sa lugar nila ang ilang mga aswang at tiyak na uubusin sila ng mga ito kung hindi sila aalis sa lugar. At wala silang ibang pwedeng puntahan para tumakas kundi sa loob ng kagubatan. Sa mga sandaling iyon ay kasama niya itong si Jane at napahiwalay sila sa iba. Naririnig na lang nila sa di kalayuan ang mga sigawan na tila nilalapa na ang mga ito. Hanggang sa makita nila itong si Crisanto na inaatake ng isang aswang at nakikipagpambuno. Agad itong tinulungan ni Kaloy at pinalakol niya ang aswang, dahilan para makabangon itong si Crisanto at makatakbong kasama nila. At isa pang babae ang kanilang tinulungan. At natagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa loob na ng kagubatan. Alam nilang sumusunod pa rin sa kanila ang mga aswang dahil sa naririnig pa rin nila ang mga ito. Kaya naman hindi sila pwedeng huminto. Magliliwanag na nang makarating sila sa kabilang dulo ng isla. At dito ay tiyak na ang kanilang kaligtasan. Nagulat sila nang makakita sila rito ng isang bangka na nakatali. Nagkatinginan silang apat dahil iyon ang pagkakataon para lisanin nila ang isla. Pero paano ang premyong 1,000,000 at isang gabi na lang at tiyak nang mapapasakamay nila ito? Agad na sumakay ng bangka ang isang babae. "Ano na? Kailangan na nating umalis sa lugar na ito," sigaw nito. Pero ipinagtaka niyang walang kumikilos sa tatlo. "Kayo na lang," wika nitong si Jane. "Magpapaiwan na ako dito." "Ako din," wika naman nitong si Kaloy. At agad namang kinalag ni Crisanto ang pagkakatali ng bangka na nangangahulugang magpapaiwan din siya. "Bahala nga kayo. Kung gusto niyo talagang mamatay na, wala na akong magagawa," wika ng babae at agad itong nagsagwan palayo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na alam ng tatlo kung sila na lang ba ang naroon pa para nga tapusin ang challenge o kung meron pa ba silang makasama sa iba pang dako. Ang hindi nila alam ay patay ng lahat ng mga ito at tanging sila na lamang ang natitira. Hindi na nila nararamdaman ang gutom at uhaw dahil sa kanilang mga pinagdaanan. Ang nais na lamang nila ay bumilis na ang oras para matapos na ang huling araw nila sa isla. Pero hindi ganun kadali ang lahat dahil may isang gabi pa ang naghihintay sa kanila kung saan hindi pa nila alam kung anong pwedeng mangyari. Bahagyang inilapat ni Kaloy ang katawan niya sa buhangin para magpahinga nang mapansin niya ang tila gumagalaw sa kalangitan at lumilipad.
Maliit na bagay lamang ito at hindi niya maintindihan kung ano. Kaya naman hindi niya na lamang pinansin. Bagkus ay ibinaling na lamang niya ang paningin kay Jane na sa mga sandaling iyon ay nakaupo lamang habang gumuguhit sa buhangin. Sa dakong iyon na nila ginugol ang maghapon at mabilis na namang sumapit ang gabi. Hindi nila alam kung malalampasan ba nila ang huling gabing iyon ng paligsahan at kung totoo ba ang lahat o isang kalokohan lamang. Napapaligiran na pala sila ng mga aswang at naghihintay na lamang ang mga ito ng pagkakataong umatake. Pero simula nang kumagat ang dilim ay hindi nila nagawang maging kampante. Pagkos ay wala silang ginagawang tatlo kung hindi bantayan ang mga pwedeng mangyari. Hanggang sa napansin na nga nilang papalapit na sa kanila ang mga aswang. Walang magagawa ang palakol nitong si Kaloy sa dami ng mga ito. At katulad ng isang tupa na napapaligiran ng mga lobo, ay wala silang ibang magiging depensa kung hindi ang tumakbo. At pinilit nilang huwag magkahiwa-hiwalay. Bagaman bahagya silang nakalayo, ay napansin nilang nasa di kalayuan lang ang mga aswang na humahabol sa kanila. Hanggang sa muli silang makarating sa kubo na nasa pusod ng gubat. Pero sa pagkakataong ngayon ay may ilawan na itong nakasabit na nagbibigay ng liwanag sa lugar. Pinakiramdaman nila pero wala pa ring tao dito. Hanggang sa muli na naman nilang marinig na papalapit na sa kanila ang mga aswang. At tatakbo na sana sila nang mapansin nilang nasa kahit saang direksyon ang mga ito at wala na silang matatakasan pa. Pakiramdam nila ay iyon na ang katapusan. Mababaliwala na ang kanilang mga pangarap. Naghawak kamay pa itong si Kaloy at Jane at hinintay na lamang nila ang mapait nilang kapalaran. Umatake na nga ang mga aswang at ikinagulat nila nang biglang agawin ni Crisanto ang palakol na hawak nitong si Kaloy at itinulak sila nito para mapaiwas sa mga aswang. Agad nakipagpambuno itong si Crisanto at pinalakol lang ang mga aswang. Kaya naman nagawa nitong si Kaloy at Jane na bahagyang makalayo. "Tumakas na kayo!" sigaw nitong si Crisanto. Pero hindi nila ito pwedeng iwanan. Pero nang mapansin nilang ginugupo na ito ng mga aswang at pinagtutulungan, wala na silang magagawa pa dito. At bago lisanin ang lugar, ay agad kinuha nitong si Kaloy ang ilawan. Dahil napansin niyang punong-puno pa ito ng langis at baka magamit niya ito. Agad tumakbo ang dalawa pero nasa likod lang nila ang mga aswang hanggang sa muli silang makarating sa dalampasigan. Naroon na rin ang mga aswang at pinapaligiran sila. Ang akala nitong si Jane ay iyon na ang katapusan nila. Pero nagulat siya sa ginawa nitong si Kaloy. Mabilis nitong binuhos paikot sa kanila ang laman na langis ng ilawan at sinindihan ito. Dito ay nakulong sila sa naglalagablab na apoy at dahil doon ay hindi na sila malapitan pa ng mga aswang. Hindi makapaniwala itong si Jane sa naisip na iyon ni Kaloy. Napahanga siya dito. At dahil nga sa apoy na nakapaligid sa dalawa, ay lumayo na lamang ang mga aswang hanggang sa tuluyan ng maglako ang mga ito at nagsipagbalikan na lamang sa loob ng kagubatan. Lumipas ang magdamag na nasa loob sila ng pabilog na apoy. Napansin ni Kaloy na nakatulog na pala sa kanyang balikat itong si Jane hanggang sa tuluyan ng magliwanag. "Jane, gising na. Umaga na." At sa pagdilat nitong si Jane ay napatingin siya kay Kaloy at napansin niyang binabantayan pala siya nito. Kaya naman napayakap na lang siya dito at ikinagulat naman na yun ni Kaloy, bagaman napapangiti siya. Tanghali naman nang dumating ang speedboat na susundo sa kanila. At muling napansin ni Kaloy ang nakita niyang maliit na bagay na lumilipad-lipad sa kalangitan.
At dahil medyo mababa na ito, ay nakita niya na isa pala itong drone at naisip niya na may nagmamasid sa kanila. Parehong natanggap ng dalawa ang kani-kaniyang premyo na tig-1,000,000. Pero huli na para kay Jane dahil binawian na pala ng buhay ang kanyang mami habang siya ay nasa isla. At ito namang si Kaloy ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang janitor. Agad niyang tinulungan ang kanyang pamilya at itinabi niya muna ang natira niya pang pera dahil hindi pa naman niya alam kung anong plano niya rito. At 1 linggo ang lumipas nang mabalitaan nila ang pagkakabunyag ng grupo na nasa likod ng operasyon ng pagpapadala ng mga tao sa isla ng mga aswang. Ginagawa palang libangan ng mga mayayamang dayuhan ang mga videos kung paano nilalapahan ng mga aswang ang mga kalahok sa challenge. Nagbabayad ng malaki ang mga ito para lamang doon. Kaya naman agad kumilos ang batas para matapos na ang ganitong gawain. At ikinatuwa naman iyon ni Kaloy at nitong si Jane na sa mga pagkakataong iyon ay magkasamang nagkakape.